Magle-lesson tayo ngayon. Ito, i-she-share ko lang kung papaano mo ginagamit yung Gunbox kasi meron tayong mga bagong kasama, no? So, kung anong lesson natin. So, gamitin natin si US Oil. So, for example, this one. So, kailangan natin kunin yung first retracement. Yan. Nakuha na natin, di ba? Yan. So, yung first retracement, ito, 1, 2, 3, no? So, obvious naman na ito yung ating pinaka first retracement. Kitang-kita naman, no? Yan. Ngayon, mag-iisip yung iba, bakit hindi mo to kinuha, sir? Sir Tan, ito, hindi mo kinuha tong ating first retracement. At yan kasi yung pinakamagandang retracement, no? Ngayon, kung ito namang retracement na to, ito siya. But kung ito, 1, 2, 3, 4, 5, so ito yung first retracement na pinakamaganda. Pwede rin namang ito gamitin natin. Kung halimbawa ito, papunta dito. Okay, pwede naman yan. Basta't lagi niyong tatandaan, yung first retracement, yan. Then, gawin natin 45. Ayan o, makikita nyo, 45 dapat, no? Kung ma-exacto nyo 45 degree, gawin yung 45 degree, okay? 45. Ayan. Then, ilalak price to bar ratio natin yung sa tabi ng trading view, okay? So, ayan siya, no? 45 degree. Then, after nyo malagyan yan, lalagyan nyo na ng angle. So, dapat yung angle, alam nyo na kung anong stand itong 1/2. Yan siya, di ba? 1/2. Then, ito yung 1/4. No? Simula nung nalaglag siya dito, no? So, ganyan ang paggamit ng Gunbox. Ayun, pag i-doubling naman natin yan, ito naman ang proseso niyan. Doubling. Yan. Makikita nyo naman dito sa mga level niyan kung saan siya tatama, no? Ayan. Ayun, doon siya nauntog, no? Eksaktong-eksakto. Ngayon, dito sa doubling method, paano kayo papasok? So, pinaka the best way niyan, sa mga time segment ng Gunbox, meron nangyayaring mga entry. Mostly dito sa last side ng Gunbox, na dito yung pinakamalakas na impulse at dito yung pinakamalakas na downtrend. So, bakit natin ginagawa yung doubling? Kasi, para kunin natin yung square root ng low. So, ito yung square root ng low. Ito siya. No? So, ganyan ang sistema ng doubling. Ayan, ano. Hindi niya narating tong pinakataas hanggang 75 lang. Makikita nyo. Ayan. So, at least, dyan pa lamang magkaka-idea kayo na dyan lang siya talaga nauuntog, no? So, tandaan nyo na ang Gunbox, yung formation ng Gunbox, let's say ito, sorry. Let's say ito 1/1. Yan ang 1/1 natin.
So, once na ang price above 1 by 1, so we are looking to buy only. Kapag yang 1 by 1 na break, so we are looking to sell. So, pinakamalakas na trend, itong 1 by 4. So, that is parabolic, no? And this is uptrend, and this is uptrend, no? So, 1 by 4, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 1. Okay? Either you can mention na itong angle na to na 1 by 3 o 3 by 1. You can mention like that. At least alam nyo na 2 by 1 and 4 by 1. No? So, yung angle na yan, tatandaan nyo na above 1 by 1 buy setup. Below 1 by 1 sell setup. So, sana nakatulong tong simpleng method, no? Simpleng method na to sa trading journey nyo. So, subukan natin mag-plot again. So, start tayo dito sa una. Kunin natin yung low. Kung alam nyo na ito ay downtrend, gawin natin 45 degree angle. Ayan. Hindi ko masyado na perfect na 45. Ayun. 45. Then lock price to bar ratio. So, makikita nyo yung difference na. Kapag ang trend, ito yung mga angle na yan. Okay? Ayan. So, dito siya umakyat, then bumagsak ulit siya dyan. No? So, kita nyo naman na talagang downtrend siya. So, ganyan ang paggamit ng mga angle. Okay. So, let's say, maglagay tayo ng angle dito. Clone ko yan. So, isang method na ginagamit ko palagi na let's say yan. And then, meron tayong low. Nagkaroon ng up move. Let's say, isang method to So, kukunin ko yung ito. Ayan. So, makikita nyo dito na meron ako ditong 1 by 3. Then, ilalapat ko lang siya kung saan nagkaroon ng low yung candle at mayroong up move, no? So, sa lower time frame, makikita nyo na mayroon ditong up move na nangyayari, no? So, once na-confirm mo yan, so at least yung scalp nito, so ito yung tamang entry niya, no? Mismong tapat ng 1 by 3. Okay? Obvious naman yan na downtrend talaga. Ngayon, yung isa pang confirmation naman, na let's say, naglagay tayo ng time cycle. So, yung paglalagay ng time cycle, lagi nyong ipipit dito sa gun box, no? Ayun, hindi siya fit dito, no? Ayun, no? Nakikita nyo? So, dapat fit yan. So, makikita nyo na every time cycle, may movement na nangyayari. Let's say ito. Let's say ito. May movement dyan na nangyayari. Ayan. Nakikita nyo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun. So, when the time cycle na ginamit nyo, is ginagamit nyo yung fib sequence na 3, 5, 8, 13, 21. Okay?
Ginagamit ko yun. So, 1, 2, 3. So, ito daw yung 3. Yung fifth sequence natin na 3. Ayan, 3. Then, 4, 5. Ito yung 5. O, umakyat. 6, 7, 8. Ito yung 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ayun, 13. Okay? So, hopefully, meron kayo natutunan na very basic, no? So, this is basic lang na kung paano natin ginagamitin yung ating time cycle, angle, and gun box, no? Pagpasensyahan nyo na yung aking pagre-record eh. Hindi masyadong malinaw itong laptop at medyo nagulo yung aking budget. Biglang bumigay yung cellphone ko. Plano kong bumili ngayon ng bagong laptop para sa charting. But anyways, biglang bumigay. Biglang bumigay yung cellphone ko kanina. So, ito na muna, no? Plano kong mag-screen recording sa laptop para sa mga tutorial nitong gun principle. Anyways, pagtiyagaan nyo na to. At least meron kayo natutunan dito sa aking video. Share nyo sa mga friends nyo na gustong matuto ng time and price principle. Itong method na to, you can use all the time. Even 100 years, 200 years, this one ay gagana at gagana. So, when the time and price met together,